Magandang araw mga ka-stroke. Tayo po ay muling nagbabalik. Ayan, medyo po tayo natagalan ng konti sapagkat tayo po ay maraming pinupuntahan din na kagaya ng mga charity. Ayan. So, for today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang exercise para sa ating kamay at mga daliri. Ayan. Bagong exercise po ito, medyo ito po ay hindi na po iba sa inyo, pero ito po ay kayang-kaya natin gawin. So, bago po natin na umpisan to, huwag niyo po muna kalimutan mo i-subscribe ulit ang ating channel. Inyo na rin pindutin na notification bell at inyo rin i-share para ma-share natin sa mga stroke patient na lumalaban. So, intro muna tayo ng konti. Maestro Johnny. Daily life. How to fight the stroke and stroke recovery book. Alright mga ka-stroke, ikaw ba'y matagal na na-stroke? Yan. So, at ang daliri mo, hindi mo pa rin masyadong naigagalaw ng tama. Ayan. So, ang gagawin po natin, ay papakita ko po sa inyo ang tamang exercise para sa paggalaw nito. Ang akin po ay hindi pa rin po perfect naigagalaw. Sapagkat kapag na-stroke po, ang daliri po ay kalimitan na naiwanan ay ang hintuturo at ang hinlalaki. Pero depende pa rin po yan kung gaano nakasarado ang inyong daliri nung na-stroke. Pagka nakabengkaw, nakaganyan. May nakaganyan, may nakaganyan. Ayan. At yan po yung naglalak. Ayan. Kaya mayroon pong igalaw. So, pinakita ko po sa inyo dati ang stretching na ganito. Ayan. Kung may bubukan nyo po na ganito. Ayan po, stretching. Tsaka yung mga stretching na pinakita ko sa inyo nung una, ayan, tama po yung gawin nyo po yun. Ayan. So, kung naibubukan nyo na po ang inyong palad, ay pag ganito po dapat yan. Tingnan nyo po, pagmusta nyo, naiwanan pa po ang aking hintuturo at hinlalaki. Oh. Hindi pa po siya nakakasabay. Ganyan. Ngayon, ang tama pong exercise niyan ay pagsasara ay hindi po siya kailangan sabay-sabay. Mauna po ang kalingkingan, tapos sunod po pala sisingan, pasarado, isa-isa. Parang ganito po. Yan, ganyan po. Tapos buka. Ayan. Gawin po natin yan ng 5 beses. Ayan. Hindi po sabay-sabay. Ayan. At para makasunod rin ang ugat. Ayan. Isa-isa po. Ayan. Kung naiwan na ganyan, yung buka. Ayan. Parang ganito po. Dito po sa kaliwa. Yun, ganun po. Pero nga po, naiwan na yun. Yun. Gawin nyo po yan 5 beses. Ayan. Ang pagsasarado ay hindi sabay-sabay. Unang kalingkingan, kahulihan ng hinlalaki. Ayan, ganun po. Sunod po ay ibubukan natin ang ating palad. Tapos isasarado na, titikom natin siya nang hindi po siya, parang ganito lang po. Ayan. Tapos sasara, nakaganyan po. Ayan. Exercise po yan sa daliri. Ayan. Diba, kinukuman dyan ng utak. Pero kung katotohanan talaga, mas magandang i-exercise ay ang utak. Kasi ang utak po ang nagko-command sa ating mga daliri. Ayan. Kailangan pag kumandang utak, gumalaw agad kasi siya. Kasi ibig sabihin, hindi pa siya, itong hintuturo, tsaka itong hinlalaki, hindi pa siya talagang totally, magaling. Ayan, ganun po. Ayan. I-try nyo po yan lagi. Ayan.
Ayan, ganyan po. Yung po technique dyan. Sunod po naman natin ang gagawin ay tatry natin abutin ang ating ilong. Ayan. Simula po ang kamay natin simula sa hita, pataas, papunta sa ilong. Ayan. Ganito po. Ayan, dahan-dahan. Kung magagawa nyo ng dahan-dahan, mas maganda. Ayan. Kailangan itatry din natin ang pag-relax ng isip. Ayan, kasi pagka yung binigla mo, nandyan yung mga ngatal, ganyan. Ganyan. Pero pag nakarelax, kailangan relax ang isip. Inhale, exhale. Ayan, simula sa hita ang kamay. Dahan-dahan pataas. Ayan. Ayan, makokontrol mo po yan. I-try mong i-relax ang iyong isip at magagawa mo yan. Ayan. Ganyan. Ngayon, doon naman po sa mga mahina pa, na katulad ng mga bago-bago pa lamang na na-stroke, ay pwede pong tulungan ng malakas na bahagi ng katawan para pong ganito. Ayan. Pero ito po ay alalay lamang yung malakas. Na ang persa po ay nandun pa rin sa mahina para ma-exercise siya. Ayan, i-relax ang isip. Ayan, tapos iangat ang kamay. Abutin ng ilong, dahan-dahan. Magagawa ninyo yan ng hindi nangangatal. Pag na-control nyo ang inyong pag-iisip at naka-relax. Ayan, tsaka walang galit. Ayan, yun po ang technique dyan. Ayan, relax. Ayan. Ayan. Kahit sa paghahalo ng kape, gamitin nyo yan. Pero, relax muna. Relax. Bago mo gawin, relax ang isip. Ayan. Kailangan tanggap mo kung ano nangyari sa iyo. Ayan. At magagawa mo yan. Dahan-dahan. Diba? Hindi nangangatal. Ayan. Ganyan. So, ang sunod ay aabutin naman natin ay ang balikat. Ayan. Tapos hindi kaya kasi masakit ito. Nag-frozen shoulder. Di po, magagawa rin po natin yan. Ayan. Relax ang isip. Ayan. Concentrate. Hinga na malalim. Angat ang kamay. Dandahan. Ayan. Huwag mong pansinin na masakit. O, di ba? Maabot mo. O. Masakit siya sa balikat. Di ba? Mabigat sa siko. Mabigat sa forearm. Pero gawin mo, i-relax mo ang isip mo. And take a deep breath. Ayan. Then, angat. O, di ba? O, iba pagka-relax, naka-relax ang isip. Iyan ang technique para gumalaw. May galaw mo ang iyong kamay. Kung mabigat, ayan, exercise. Yung mga exercise na pinakita ko nung una, gawin nyo. Ngayon, pagkatapos ng exercise na yon at unti-unti na siyang gumagalaw, i-relax ang isip. Kung may gustong abutin, maaabot, magagamit. Ayan. Basta nakarelax ang pag-iisip, lagi na take a deep breath. Oh. Igalaw ang kamay. Diba? Oh, magagawa ng hindi nangangatal. Diba? Oh. Ganyan. Diba? Maganda, maluwag. Sunod naman na gagawin natin ay nakaganito. Tapos, ibubuka rin natin. Gagawin natin yan ng hindi nangangatal at hindi naninigas sa pamamagitan ng relaxing. Relax lagi ang isip. Hinga na malalim. Take a deep breath. Ayan. Tapos buka. Balik. Ayan. Diyan yung makikita kung paano kinonkontrol ng isip. At mahalaga po na nakarelax lagi ang iyong isip. Ayan. Mas makakapag-concentrate ka sa paggalaw. Ayan. Hindi po tayo lagi nagmamadali. Ayan. Ayan po. Ayan. At makapapansin nyo na igagalaw nyo nang hindi naninigas, hindi nangangatal. Basta lagi nakarelax ang isip
masayang iniisip mo, relax na relax ka, walang galit. Ayan. At diyan po mag-uumpisa ang pag-unti-unting paggalaw ng tinamaan ng stroke. Po ay magagawa nyo talaga kung nakarelax ang inyong isipan at panatag ang inyong loob, masaya, ganyan, walang galit. Ganyan. Magagawa nyo po yon. Makokontrol ng isip. Nasa control po ng isip ang paggalaw ng ating mga kamay at paa. Ayan, parang katulad pa po nito, isa pa po ito. Aabutin po natin ang ating ulo, dalawa pong kamay, parang ganyan po. Oh. Ayan. Tapos baba na ganun ulit. Laging take a deep breath. Relax. Ayan, ngayon, dahan-dahan natin igalaw ang ating kamay. Mag-isip ng masasayang bagay. Ayan. Alsin ang galit sa isip at sa dibdib. Ayan. Magagawa mo yan. Basta concentrate. Sarap, di ba? Di ba? Di ba magagawa, no? Relax. Ayan. Yung pong aking ipinakita ay yun po ay diyan po talaga mapapatunayan na mas madaling gagaling kung matatanggap mo na talaga ang nangyari sa iyo at ikaw ay panatag na sa iyong sarili. Ayan, tanggap mo na kung anong nangyari sa iyo. Ayan, at saka mahalaga rin yung ikaw ay minapapaglibangan, ikaw ay parang masaya, parang makakalimutan po samantalang ikaw ay na-stroke. Ayan. Nakuha ko po ang technique na yan. Nitong ako rin po ay makikita rin pong 1 taon na na-stroke na hindi ko pa rin po masyadong maigalaw ang aking kamay at hindi ko po maidampot pa ng kaanumang bagay ang aking kamay at matigas pa ang aking daliri. Ngayon na yun po pala ay kailangan ikaw ay relax at nakakapag-concentrate din. Kailangan na yung ating damdamin na yung wala ka nararamdaman na galit, wala ka nararamdaman na inggit. Ayan, at yan magiging magaan ang iyong paggalaw at saka paggaling. Ayan, at saka kailangan ka rin maging active sa mga exercises. At kagaya ng mga tinuro ko rin sa inyong routine, mga daily routine na exercise, ay dapat po ay ginagawa natin yan. Pero karamihan po sa atin ay iniisip na exercise po tayo ng exercise, pero wala pong nangyayari. Pero yun po ay akala po lang natin yon. May nangyayari rin po sa atin na unti-unting pagbabago na paglakas ng ating mahinang bahagi ng katawan. Ayan po ay may maganda rin ibinubunga ang ating pag-exercise. Pero wag po nating mamadaliin. Kagaya na sinabi ko sa inyo noong una, at yan po ay may bunga rin po ng magandang may dudulot ng pag-exercise. Sa lagi po natin tatandaan, laging nakarelax ang isip. Ayan, laging peace of mind. At tapos halimbawa may dadamputin ka na isang bagay, kailangan relax. Naka-relax, deep breath. Tapos saka mo dadamputin na ganyan. Yan. Madadampot mo ang bagay na gusto mo damputin nang hindi nangangatal. Pero pag ikaw ay may galit at ikaw ay hindi mo pa natatanggap ang nangyari sa iyo, ay medyo matagal at nangangatal at nandyan din yung naninigas. Ayan. So, kailangan tanggapin mo na ikaw ay nangyari sa iyo at dapat lagi ikaw ay alisin mo na ang galit at lagi kang alisin mo ang mga negativity sa iyong pag-isip. Kailangan laging always think positive. Ayan. At diyan unti-unting gagalaw ang iyong mahinang bahagi ng katawan. At po ng ating na pinapakita ko pong exercise ay yun po ay talagang tama at may dudulot po talaga maganda. Ayan, hindi po natin kailangan magmadali. Hindi po yung pagka-exercise mo magaling ka na agad mamaya. Hindi po tayo nagmamadali. Yun po ay may kinahinatnan ding maganda. Ayan, kagaya ng pagbubukas nga ng kamay at saka yung pagre-relax ng isip, kailangan nakarelax ang isip. Take a deep breath. Ayan, bukas ang kamay. Ayan, di ba? Sarado. Di ba? Maganda. Yun ang aking ibig sabihin. Ang relax ang isip. Ayan. So, yun po lahat ng aking pinakikita sa inyo. Ayan po ay may dudulot po maganda. At kahit subukan nyo po. Huwag po nating iisipin na
ginagawa natin yung mga exercise na yan, pero parang wala man nangyayari, ganito pa rin ako eh. Hindi po, isipin lagi natin, lagi tayong positive. Lahat ng ating ginagawang exercise, ayan ay may dudulo talaga maganda. Always think positive, ayan. At saka, kagaya ng sinabi ko sa inyo nung una, huwag tayong mawawala ng pag-asa, ayan. Dahil sapagkat tayo ay buhay pa, ayan. Kaya tayo ay lahat ay may pag-asa pa, at lahat yan ay may solusyon. Maging active ka lang, at saka relax, lagi relax. Ayan, tanggapin mo na kung ano nangyayari sa iyo. At lagi kang dapat masaya, at lagi kang dapat may pinaglilibangan, at para ikaw ay makalimutan mo na ikaw ay na-stroke din paminsan-minsan. Ayan. At yan po lahat yan ay babalik sa normal. Katulad ko, yung pagsusulat ay kung kailan ko lamang po natutunan ulit ang pagsusulat. At ako po'y masaya at ako po'y nagkakapirma na. Ayan. So, kaya ng aking blessing. Ibig sabihin, tayo po ay meron ding blessing, pero hindi po tayo gagaling nang wala po tayong ginagawa. Ayan. So tayo po ay kailangan may gawin din tayo sa ating sarili, tulungan natin ang ating sarili, at tayo po ay tutulungan din ng Panginoong may kapal at may dudulot naman maganda talaga. Ayan, kahit hindi man siya perfect na makabalik sa normal, pero ang mahalaga ay nagagawa mo na ang mga dapat mong gustong gawin, at ikaw ay magiging masaya at makabalik ka sa iyong dating ginagawa, hanap buhay. Kung hindi ka man makabalik sa iyong dating hanap buhay, marami po pong alternatibo na mapagkakakitaan, at pwede nating pairalin ang saya ng mundo. Paikutin ulit natin ang ating mundo ng masaya. Tayo po mga na-stroke na lumalaban. Basta laban lang po na laban, at yan po ang aking masasabi. Laging always think positive, relax. Kung may gagalaw ang kamay, lagi i-relax, take a deep breath. Ayan, ganyan. At magagawa ninyo ang aking sinasabi. So, maraming salamat sa panonood. Yan lang po muna ang aking na-share sa inyo. Ang i-relax ang isip, at saka igagalaw ang mga kamay ay may gagalaw. Kaya naman itong isa pang ating technique diyan sa ating mga na-stroke, tayo po ay gagaling, lalakas, at titigas. Yeah. Maraming salamat sa panonood, and mahal po namin kayo, lahat ng mga stroke na lumalaban. Mabuhay po tayong lahat, and God bless.